Salamat sa imo kaayo, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. You all may be seated this afternoon. Let us welcome our preacher. Praise the Lord. And I pray na God maghahatag kami ang pulong, hallelujah, na makataba ka nato sa atong pagkakas ng Lord. Amen. Amen. As we welcome Sister Beth with the word of God. Amen. Praise the Lord, everyone. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. So before I start, I want also to grab this opportunity na magpasalamat sa Ginoo. Praise the Lord for this week is na daghan din kaaway ang Yesuba. Tanan kita mga kumplito, mga lawas no, mga kamot, mga PL. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God is a sustaining God. Ang Ginoo, praise God, walang yun nagpabaya sa ato ha. Praise the Lord. Ang Ginoo nag-sustain, ang Ginoo nag-provide, ang Ginoo nagtipig, ang Ginoo nagdala sa kubalik sininga duog. And I want to thank God for His faithfulness. Hallelujah. Once again, I am standing, praise God, sa inyong tubangan to bring to you the Word of God. And I pray, praise the Lord, na inyong tulong, maghahatag sa inyong praise the Lord, encouragement, magabatang sa inyong and will remind you, praise God, of your calling. Praise the Lord, and how God and why God called you. Ano gitawag kita sa Ginoo, anong gipilit kita sa Ginoo sa kadaghan nga tao sa kalibutan na. Why is it nga usa kita sa gipilit sa Ginoo? Yes, Why is it, praise God, nga gindumdum kita sa Ginoo, giuna-una kita sa Ginoo, gipangita kita sa Ginoo. Why is it, praise God, of all the people, praise the Lord, in this place, hallelujah, kita ang naasa ko ba sa Ginoo, nagadahi kita, nagapasalamat kita, nagahatag kita sa mga pagpasalamat sa tubangan sa Ginoo. Praise the Lord, dili na siya sa tanan nga tao, ginhatag sa Ginoo. Pinilit lamang ang itagaan sa Ginoo sa silang oportunidad. So, all the glory belongs to Jesus Christ. As I request everyone to please stand and open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 3. Praise the Lord. Brother Jeff, can you prepare the Messiah? Chapter 3, verse 1 until 5. And verse 1 it says, do we begin again to commend ourselves, or need we, or some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you? Ye are epistles written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistles of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of heart. Verse 4, and such trust have we through Christ to Godward, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. In verse 1, Verse 1. nagapasabot ba kini nga nagapasigarbo ako, nagapasigarbo ng usab kami sa among kaugalingon? Ingon ni Paul, sama ba kami sa mga uban nga nagakinahanglan pag mga sulat sa pag-rekomenda sa among kaugalingon nga na kaninyo or gikan kaninyo? Verse 2, kung kamo mismo ang among sulat nga nasulat sa among kasing-kasing, aron maila o mabasa sa tanan. Klaro nga si Kristo gayon kung ay nagsulat kini sulata o gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi sa tinta, diya sa mga kapal na bato, kundi diya sa kasing-kasing sa mga tao pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi. Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios pinaagi kang Kristo. Last verse, kami walay higong katakos sa pag-angkon na makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos na gikan sa Diyos. As I request Pastor to pray for the word this Lord afternoon. God, salamat sa mga puno, Lord. Yes, your best and guidance and preach to us. Hallelujah, O God. I pray, O Lord. Pray, O God, May hands upon you, O God. And speak to your people, O God. Hallelujah. Through you, O God, this afternoon, Jesus. That this word, O God, be a word of encouragement to everyone, O God. I pray that you open the heart and the mind of your people, O Lord. Hallelujah. Speak to us this afternoon, O God. We need you, Jesus. Let the word of God remind us, encourage us, rebuke us, O Lord. Let the word of God, hallelujah, be written in our heart this afternoon, Jesus. Hallelujah, O God. We need you, Jesus, to move, O God, upon us, O Promise to Lord. us, O God, Hallelujah, hallelujah, O Lord. hallelujah, in this last day. Thank you, Salamat sa Jesus. mga Thank you, Lord, for your faithfulness. All the glory belongs to you, Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Before you sit down, imong kapag, praise the Lord, we are apostolic. We are apostolic. Praise the Lord, you may be seated. Saints, I will entitle this message, We Are Apostolic. Mga apostolic kita. Praise
Praise the Lord. Kasi nalimot ba? Sila yung nalimot nga apostolic ay siya. Oh. Lamang ako nalimot na apostolic ka mo? Praise the Lord. So ingon ni Paul, niya kamo mismo ang mga sulat nga nasulat sa among kasing-kasing aron makila o mabasa sa kanan. Speaking, praise the Lord, sa church sa Corinth. Iyang inan ang church sa Corinth niya kamo mga taga-Korinto. Praise the Lord, mga tumulo sa Korinto, kamo mismo ang sulat nga nasulat sa among kasing-kasing aron makila o mabasa sa kanan. Praise God, we are, hallelujah, epistles. Sibo Church, you are the epistles. We are the living epistles known and read by all men. Praise the Lord. Nakilala kita, praise God, na ginabasa kita sa mga katauhan. Sa tanan niya tao. Plenty of people asking the legality of Paul when it comes sa pagandol sa ministry. Gina-question sa permit kung ang iya mga ministry, tinuod yung ministry, or mga, sabihin ka ng bakak na ministry, or mini nga ministry. Praise the Lord. Ang iya mga churches na ginapang plan, praise God, na mga sumaturan, or mga bakak na mga ministry. Praise the Lord. In our time right now, to prove that we are legal, kung mga legit kita nga church, kinanglan na kita yung mga papel. Dapat nakamoy license. Ang pastor, dapat before na siya mag-preach na sa license. Kaya kung wala sa license, praise the Lord, pwede siya mapriso. Or pwede siya ginoon nga ay kulto ng iya ginapatindog ng simbahan. Kulto ng yung pastor. Bugos. Ay wala sa license. Wala siya permit nga mag-teach. Or a pastor, din siya pwede, or pisa man na din pwede kakasal kung wala siya license para magkasal. Praise the Lord, or in the registration. So, to prove, praise God, that we are legit and we are legal, dapat nakita mga licenses, permits, and registration. Dapat nakaregister kita sa SEC, dapat nakatay permit, praise God, dapat nakaregister kita sa BIR and everything na ginapangayo sa government. To prove that you are allowed to handle the church or the ministry, you must have a license to handle the ministry. So, walang tali ka pa-preach sa mga tao lang nga walay license gikan sa atong organization or kanang outside, praise God, sa atong organization. Okay? So, because if you do not have it, you will be considered as fraud or false teachers, false prophets, or false, so, pwede ka makasuhan. So, as apostolic, praise God, kita nga mga katawan, nga nagapangalagad kita sa apostolic people, we are a big evidence nga ang inyong pastor, ang atong pastor, praise God, our teachers are not false pastor, not false teachers. Sa mga tao nga ginahandol niya, dahil makita nga, tinuod siya nga teacher, tinuod siya nga pastor. The Church of Corinth is a big evidence that Paul is not a false teacher, that he is not a false pastor. So, sa church pa lang sa Corinthians, makilalaan na kasi Paul, hindi siya false na teacher. So, we are the letter of commendation to the world that our belief is true and our God is true. Kita, mga tao, kita, letter of commendation, ang letter of commendation ka na gina-authorize ka or ginapakilala ka, nga ang imo ginadala is kamaturan. Or sa tinuod ka nga pagtuluhan ng ikan. Pareho kung Paul, magpadala siya sa mga tumulo o sa other churches, nagpadala na siya letter with them. Pareho si Timothy, pakatuloy sa iba na church, na ano siya yung letter, nga siya nagpadala kang Timothy sa sinang church. Para dawaton sa other church. Kita, praise the Lord, as para dawaton sa kalibutan ng kamaturan, we are the letter of commendation sa Ginoo sa kalibutan. We are the atong pagtuluhan, kamaturan, ang atong Diyos, ginalagad, kamaturan. Why? Because we base our belief in our lifestyle on explicit passages of the Bible or biblical principles. Mag-ingon ka explicit, specified, stated clearly in detail, leaving no room of confusion or doubt. Ang atong doktrina nga ginatudlo, praise God, klaro kayo. Walay pang duwa-duwa, kag walay confusion. It means that our doctrine, our teaching is always based yun sa Biblia. Wala ka nagagawa sa Bible. Apostolic teaching is based on the Bible. Wala ka nagatudlo sa gawa sa Biblia. Okay? Our teaching is clear, no doubt, kag walay confusion. Mauna, praise the Lord, kung may mangutana sa ato about our teaching, praise the Lord, walang talaga pang kapang kung ano, basin mag-contradict sa Biblia. Sa mga
organization once nga hindi nila ma-prove nga ang ilang teaching is true because it is contradicting the Word of God. Contradict siya there are one God in three persons, it will contradict the Word of God. Bakit tayo nga itong mga apostolic, we believe that there is one God and nag-manifest ang Diyos, praise God, na sa unod, it is not conflict wala siya conflict sa Bible because that is the teaching of the Bible. And we have a sound doctrine. We serve the one and only true God, and His name is Jesus. Praise the Lord, our baptism is true. Apostolic, praise God, believers, our baptism is true. Ang atong nga bautismo, kumatuoran. Hallelujah, kung mag-ingon sila nga, kinsang sundo ninyo si Peter o si Jesus. Si Jesus na rin nag-ingon, Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, or in Holy Ghost. Yan si Peter, praise God, nag-ingon siya nga, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of every sin, receive the gift of the Holy Ghost. Kinsang sundo na ako si Jesus or si Peter? Praise the Lord. In that question, makatubag kita. Why? Because we know, praise the Lord, that our teaching is not outside the Bible. Our teaching is naagin sa Biblia. Ang problema lang kung saan natin magtubag. Praise the Lord. So that's why, praise God, bisa ng atong pagtulungan or atong teaching is true, dapat kabalo po kita mag-defend. Mag-defend, praise God, sa aton nga pagtuluhan. We are called apostolic because we walk in the ways and teaching of Jesus the way the apostles did. Why we are called apostolic? Ano kitawag kita apostolic? Because our teaching, praise God, ang atong nga paglakaw is pinaagi sa paglakaw at tutudlog sa mga apostles. We are called apostolic because we obey and we follow what the teaching of the apostles. Kung anong ginatudlog sa mga apostoles, mauna gitawag kita apostolic. The question is, what are the words of the apostles? Kaya kung sa mga trabaho sa mga apostles, while they were in this world, kung saan nilagay ang pagbuhat. Kaya ang nilagay ang buhat, praise the Lord, they obey the gospel, ang Jesus Christ, go ye therefore, and teach all nations. So wala sila nagpuyo ng isang kadoon. They go and nations after nations para mag-share sa pulong sa Ginoo, para mag-baptize dito, mang-heal sa mga masakit. Praise God, they were healing people in the name of Jesus Christ. Mabasa na natin sa Book of Acts ang ilang mga binuhatan. And we are apostolic, kitawag kita apostolic because we are disciples of Jesus Christ. And the disciples of Jesus Christ, they never stop in sharing and declaring the name of their God. Ang mga apostoles, ang mga disipulo ni Jesus, wala na sila nagahuno, wala sila nagaundang sa pag-share sa ngalan sa Ginoo. Wala sila nagaundang sa pag-share, praise God, sa plan of salvation. Wala sila nagaundang sa pag-share sa Acts 38. That's why, ang Acts 38, gikan sa Jerusalem, nagdagdag sa tiguok na kalibutan. Because they never stop in sharing the plan of salvation. They never stop sharing the name of Jesus. So being the disciples of Jesus Christ, praise God, as apostolic, na gitawag ng mga disipulo ni Cristo, dapat kita din kung kita magtundang. We will never stop in sharing and declaring the name of our God. Praise God, bisa sa unsa pa ng pamaagi. Praise the Lord. We can use whatever, praise God, available para lang ma-share natin ang puno sa Ginoo. Our goal is to spread the plan of salvation in every lost humanity. That is the goal of apostolic. Praise the Lord. Wala na kita'y goal. Ang atong goal, praise God, is to share the plan of salvation to every lost humanity. Sa tanan, praise God, nga katauhan, praise the Lord, nga nagakawala sa kalibutan. Our message is consistent and it's powerful. Wala na siya nag-stop, wala na siya nag-abago. It's the same, praise the Lord, from the beginning, the same na diapon ng atong message. Gikan sa time sa mga apostles, the same mga atong ginawali. They are preaching Acts 38. Until now, we are still preaching Acts 38. Yes, that's right. Hallelujah. It's powerful. And it's pure. And it's transforming. Once na nagawali kita sa pulong sa Ginoo, once nagawali kita sa plan of salvation, praise God, it gives power. Hallelujah. It's because it is pure and transforming. Ang atong ginawali, praise the Lord, nag-transform sa kabuhi sa tao. Yes. Ang atong ginawali, ang pulong sa Ginoo, praise God, nag-transform siya sa kabuhi sa tao. It never changes since the day the apostle baptized the first person. Gikan pa sa una, gikan tao naging baptized, praise the Lord, sa Acts 38, wala ka siya nag-change until today.
And the results, hallelujah, hundreds, thousands, and multitudes added in the kingdom of God daily around the world. Kung iyapo na to, thousands every day ang ginabaptize. Munting bon tanan ng mga churches, gikan sa UPCI, gikan sa tanan ng mga wanes. Praise the Lord, thousands of souls ang ginabaptize karon sa ngalan sa Ginoo. Praise God. Because of the unity, praise the Lord, bisag nagakalain-lain ng ato ng mga organization, nakitalain-lain ng mga leadership, nakitalain-lain ng mga groups, praise the Lord. But there is only one message na nag-preach, praise the Lord, and that is the Acts 38, baptizing them in the name of Jesus Christ, and they will receive the gift of the Holy Ghost. Thousands ang nagkakabaptize every day. So being apostolic, praise God, we have our own identity. Nakita ka ugalingon ng identity? Nakilala kita sa atong kaugalingon ng identity. We are identified as the legitimate sons and daughters of Jesus Christ. Magingon ko legitimate, tinuod. Why? Because there are people claiming that they are sons and daughters of Jesus Christ. Bakit tinuod lang? Di sila mga anak sa Ginoo. They are illegitimate. Praise the Lord, magingon illegitimate, walang sila right. Praise God sa mga ari-arian sa ila amahan. Sa amahan. So we, the apostolic people, we are legitimate sons and daughters of Jesus Christ. We are untainted by the world. Mangingon ka ay untainted, dili kita mahugawan sa kalibutan. Bisag kung sa panahugawan sa kalibutan, bisag grabe pa ng ila nga tungol sa tunga sa mga hugaw sa kalibutan, dili kita gihapon mahugawan. We are, praise God, separated from the world. Ingon sa book of Acts chapter 2 verse 40, and with many words he testified or saying, save yourselves from this untoward generation. Yan luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot ipahamtang ining daotang katawhan. Don't you know, praise God, sa tion naging luwas ka mo sa Ginoo, gitawag ka mo sa Ginoo, mauna ng adlaw naging luwas ka mo sa daotang kalibutan, sa daotang katawhan. Mauna ang tayo naging luwas ka na sa Ginoo sa untoward generation, sa mga daotang katawhan. God separated us from those people. Gikuha kita sa Ginoo, sa kangit niya, naging butang niya kita sa kahayag. We are living in a very dangerous society. Say, nagkakabuhin kita sa grabe ka dangerous nga kalibutan. Right. Grabe ka na utan na kalibutan. Grabe ka dangerous, praise the Lord, nga society. Ang ato mga kabataan, expose sila kayo sa grabe ka na utan na kalibutan. Because of the social media, internet, because of ang gagawa sa TV, praise the Lord, kung ka na makita nato mga dautan na wala sang pelikula, karon nga wala nag-promote sa LGBT, wala sang pelikula nga nag-promote sa adultery, mistresses na nagagawa sa TV, bayot, tumboy, praise God, tanan nga na ginapagwa sa TV na ay bayot, tanan nga mga show, praise the Lord, TV shows, movies, naging bayot, naging mistresses ay kapit. Mauna nga kapag sa kaliputan ko is very dangerous na sa mata sa atong mga kabataan. Yes, yes. And sa grabe nga ginapagawa sa pimiyabi sa mga kabataan, normal na lang. Normal lang ang papa na ikabit, na ipatak sa gawas, ang papa na ay laing ang pamilya, na wala kay balong ang tinuod niya pamilya. Yan, normal lang ang lalaki o lalaki may relasyon, ang babae may relasyon. So they thought it's normal because mauna siya ang advertise ng TV karon sa social media. It's very dangerous. Danger is everywhere in this world. Right, amen. That's why God is very strict when it comes to the identity of His people. Ang Ginoo grabe siya ka-stricto when it comes sa identity sa iyang katawhan. Right, Amen? Being apostolic, we are identified as the sons and daughters of God. So ingon niya ganina, in the book of Romans, ingon niya, and be not conformed to this world. Niya, ano ka mo, dili ka mo mag-join sa kalibutan. Palayo ka mo sa kalibutan, dili ninyo pag-ibutang ninyo kay galingon sa tungang, praise the Lord, sa kalibutan. What I mean is sa sistema sa kalibutan karon. God doesn't want His people to join the world. He wants us to separate ourselves from the world, stay away from the world, and keep distance from the world. As much as possible, butangin kita distance sa mga katawan sa kalibutan. Separate yourselves, praise the Lord, sa mga katawan sa kalibutan. Although we say that they are our friends, mga friends na lang sila, praise the Lord, pero naagiyapon separation, naagiyapon distance. God wants His
people that wherever we go, people will notice that we are different. We are unique. So dapat, praise God, kanang bisag asa ka mo ato, bisag asa ko dalon, praise the Lord sa atong mga tingin, dapat makita sa mga katawa sa kalibutan na lahi kita. We are different, we are unique. Why? Because we are a chosen generation. Mga pinili kita nga katawhan sa Ginoo. Mga arianong pari o balaag nasod. God wants us to be holy. Gipiling ka mo sa Diyos aron maiya o aron masangyaw sa mga kaibulungang buhat sa Diyos. We are chosen. Praise God. Hallelujah. Para isangyaw nato. Praise the Lord. Ang mga dalagong butang ang buhat sa Ginoo sa kabuhi nato. Para isangyaw nato. Praise God. Ang mga pulong na gisulti sa Ginoo. Praise God sa atua. Nga gitawag ka mo niya gikan sa ngit-ngit ngadto sa yakatalingang mahayag. We are called out of darkness into His marvelous light. Doon na yakabit kita sa kalibutan, pero we are identified na wala kita naga-kuyong sa kalibutan. Wala kita naga-joy, wala kita naga-kuyong kung unsama ng buluhan sa kalibutan. We identify ourselves with the culture of Christ, holy and set apart for His glory. Kita, as being the children of God, na-identify na kita ng atong kultura, nagalakaw, praise the Lord, sa dalanon ni Kristo. We are holy, we are set apart para sa glorya sa Ginoo. That is the true church of Jesus Christ. He preserves it against the system of the world. Mauna ng permigiting mo sa Ginoo, love not the world. Love not the world. Ayaw yun. Praise God. Ito pagtagaan ka ng chance ng kalibutan na magsulod sa atong kabuhi. God wants us to be preserved against the system of the world. So, apostolic, praise God, this afternoon, keep your identity. Be apostolic inside and outside this church. Wherever you go, be apostolic. Remember that, be apostolic. Because there are limitations na sa kalibutan. Sabi ni mga apostolic, nililihay, latawan niyo ang dating daan. Maglakaw sa dalan, sabi ni mga apostolic. Pero pa matanong, apostolic, hindi ka sa hindi ko dating daan ay. They are imitating the image sa mga apostolic, pero ang inadoktrina, dili apostolic. Sa mauna kang kalibuang ang ginabuhat sa yawa, gina-imitate niya ang identity nga ginahatag sa Ginoo sa iya katawhan. Wala tao ni mo tanan sila, they are just the same doctrine. All of them are Trinitarians. They don't believe that Jesus Christ is God. They just believe that Jesus is only man. Mauna siya ang identity sa apostolic. Gabilin kita, nagatuo kita na ang Diyos, praise God, na ang Diyos na hindi makita, nagkuha sa unod, praise God sa Tiyan ni Mary, na nagpakatao para sa atong kaluwasan. That is the doctrine of apostolic. And the world, they are trying to imitate that. Inasunod nila. Praise the Lord. Para why? Para ano? Para maglibog. Maglibog ang katawan. Dito lang po kay murag apostolic man, murag kamaturan man. Praise God, Muslims, they are monotheism. They are worshiping one God. Also one God man sila. Isugogin imitate nila ang mga Hudiyo, pero wala sila wala nila ginadawat si Jesus. They are rejecting Jesus, praise God. May mga one God man. Gabaptize man sila, wala sila gabaptize nga sa Father, Son, Holy Spirit. They are using the name of Jesus also, pero ang ilang magtuo kay Jesus tao lang. Ay balong ang mga kisa ng doktrina, gabaptize lang nga ni Jesus, pero ang inatuuhan kay Jesus tao lang. Their baptism is correct, pero ang pagtuo nila kay Jesus is wrong. That is Iglesia ni Cristo. We are apostolic in commitment. As apostolic, dapat committed kita being apostolic. Everything na ginabuhat nato kinahanglan belongs to the Lord. Wherever we go, praise God, we go where the Lord told us. Diba, kakadto kita mo nasa utang sa Ginoo. Wala taga-reklamo. Praise the Lord, gusto sa Ginoo, diri ka. Praise the Lord. Bisa magkadto ka pa sa tao nga ginaingon ni mo nga enemies ni mo or ginaga-persecute sa imo kung gusto sa Ginoo, makadto ka dito, kita pwede ka mangindig. Because we are committed. When the time ang Ginoo natawag sa ato, committed na kita daan nga magsunod ka sa Ginoo. We can sacrifice for God's kingdom. Diba? Being apostolic, isang bugat na kayo, pero kasakripisyo gyapon kita. Isang ingon na nga lisod na kayo para nato, pero nag-sacrifice
serving the Lord. Ginahimo ni mo ang tanan, ginabuhat ni mo ang tanan for the sake of the ministry. You are doing everything for the sake of the kingdom of God. You are doing everything for the sake of Jesus. Pero sige na lang, Lord, para manhimo Ginoo. Bisag bugat kayo, pero para sa Ginoo. Why? Because you are committed na maunang buhaton nimo. Please God, para sa Ginoo. You live in total abandonment to our Lord and Master. Ginahatag na nimo ang tanan sa Ginoo. We are committed that whatever happens, I already give my life to Jesus Christ. Nga bisag kung sa mga mahitabo, ginhatag na ako ang kabuhi ko sa Ginoo. Dati sa apostolik. Mga apostolik nga ka ng mga yung PCA, makita niyo mga apostolik, ng mga tag-as na kayo, they are committed na wala na sa trabaho. They work full time for the ministry. They work full time. Ang nagpakaon na lang sa ilang ministry, the tithe and the offering ang pagkapakaon sa ilang pamilya. Because they are committed nga gusto nila mag-serve sa Ginoo. They gave their life, praise God, sa Ginoo. They surrender everything para sa Ginoo. Ano mga pastors, mga tag-as sa Diyos, grabe na yun ang ilang mga pilalas na ka-years na pangalaga, they are committed. They sacrifice nila ang ilang trabaho, praise the Lord, they sacrifice nila tanan nilang nagitapos, ang ilang profesyon, is because gusto nila mag-serve sa Ginoo. Muna sa mga mindset sa mga apostolic, committed sa puluwaton sa Ginoo. I do not have any control over it anymore. Wala na may control sa aking kabuhi. Gusto ko mag-control sa kabuhi na ako ng Ginoo na lang. Gusto na ako ang tanan nga magbuhat sa desisyon ng Ginoo na lang. Gusto ko ang tanan, praise God, na nagkakaitabo sa kabuhi na ako is control na sa Ginoo. Amo na ako committed ng mga apostolik. I will not decide what I am going to do with my life because my life is not my own anymore. It belongs to the Lord. Maring nga sa Bible, in Proverbs 3, chapter 3, verse 5 to 6, I will trust in the Lord with all my heart. Mag-ingon ni Solomon, naihakad ko ng bukos ng mga tagipusoon. Praise the Lord sa Ginoo. And I will lean not unto my own understanding. Nasa tanan ako, praise God, yung mga dalano, sa tanan ako na ginabuhat, praise God, ihakad ko na lang sa Ginoo, i-acknowledge na ako ang Ginoo. Ay kabalo ko, praise God, nga ang Ginoo, mag-ataro sa akong dalano. Amen. Sometimes nagaduwa-duwa kita nga nagaduwa-duwa kita, praise God, maghatag, praise God, sa aton nga commitment sa tubangan sa Ginoo. Kasi Lord, din ako kakaon, Lord. Kung sa ipakaon ako sa akong kaugalingon, Lord. Praise the Lord, we are sometimes afraid. Praise God, to commit, praise God, sa mga buluhan po nato. Batingon, praise God, hallelujah, ni Paul, hallelujah. He is very committed si Paul. Grabe ang commitment ni Paul. Punta mo po nato ng Espiritu nga naa kay Paul, no? Praise the Lord. Paul is very committed, praise God, sa buluhan sa Ginoo. Ingon niya, neither death, bisang pang kamatayong Ginoo, neither life, bisang ang kabuhi Ginoo, neither angels, nor principalities, nor powers, nor things sa palabuton Ginoo, nor things na karon, Lord, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate me. Praise God. Sa kung sa Ginoo mga itabo, bisang mag-ingon ka pakamatayong Ginoo, sige, ako kabuhi ko sa imo. Bisang mapatay ko Ginoo nga nagapangalagad sa imo. Bisan pa mga anghel, bisan pa mga principalities, pag-ingon ka principalities, mga demonyo, sa mga devil forces na, mga powers, mga unsa diha. Bisan pa na ako sa pinakataas ng ako niya kabuhi. Sometimes, there are times na nakakita sa ibabaw, nakita sa taas, but there are also times na nagakamang kita. We are down, nakita sa pinakaubos, praise the Lord. Pero ingon ni Paul, niya wala sa makasipara sa ako sa gugma sa Ginoo. Praise the Lord, wala. Mauna ako committed si Paul. Praise the Lord. This afternoon saints, praise God, kung sa makapasiparar sa ako sa gugma sa Ginoo. Problema? Kwarta? Praise the Lord. The old apostolic, grabe mga commitment sa mga old apostolic and disciples. Isa ginapakaon na sa leon. Bisa ginatunga sila, ginanawas, ginatunga, sa mga kabayo, ginaimo sila torch, ang mga torch, ginabutang ng puste, butang ng tao, pagsunugon, torch na sila sa kagabihon, ginasilang suga sa kagabihon. Very committed ang mga old disciples.
Paul is very committed, praise God, that nothing and no one can separate him from the love of God. And I'm praying, praise God, na unta kita, maupod na nga ito yung commitment sa tubangan sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Praise the Lord. We are committed, that's why you are here this afternoon. You are committed because you chose, praise God, na magpabilin sa tubangan sa Ginoo this afternoon. Praise God. Yes, sometimes saints, we are troubled in every side. Sometimes natin ang mga trouble, na-trouble sa wala, na-trouble sa tuon, na-trouble sa tubangan, puro ng trouble. Praise God, but we are not distressed. Can you, Bisaya, 2 Corinthians 4:8-10. Nakikita ang mga trouble, everyday na lang nakay trouble. Wala pa na uman ang unang mga trouble, na napagpagong trouble. Right. Amen. Say amen sa mga na-trouble yan. Amen. Praise the Lord. Yan din sa akin, kami na nang paagi. Sa kanang paagi, nakakabila sa akin, hindi ni Paul, hindi sa dasot ng mga ito. Grabe nga, kasakit ang ginagya ni Paul, ginatrouble siya, bisag asya siya. Pero wala sila rin nakapukan. Kita, may mga trouble kita everyday, pero wala kita nakapukan. Gabaro kita giyapon, praise God, makita giyapon ang atong mga naong simbahan. Nagasimba kita giyapon, nagadahin kita giyapon. Praise the Lord. Mauna siyang commitment. Naglibog, apan, wala gayon, kawad, paglaog. Diba? Sa inyo, libog naman libog, hindi ko binuha sa kwarto. Pero wala kita kakawad sa paglaog. Praise the Lord. Amen. We are persecuted. Gina-persecute kita usahay. Okay, ginalutos kita sa mga katawan, sa kaliputan. Na ni Paul, ginalutos din nila. Apan, wala gayon, piyai sa Diyos. Hallelujah, gina-persecute kita. Amen? Pero wala kita ginabayaan sa Ginoo. Gidagmalan o sa makadaghan, wala kami mamatay. Grabe ng mga bunal ang ginagyan ni Paul. Grabe ng mga prisuhan ang iyan na sudlan. Hindi ko ihap kung pilala sa mga priso. Kaya ang pinakanindot lang, praise God, hallelujah, wala sila gipapaling sa Ginoo. Yes. Amen. Mauna, praise the Lord, si Joseph, praise God, sa grabe ang ginagyan ni Joseph sa nation of Egypt. Praise the Lord, Egypt is a strange land para kay Joseph. Imagine mo, praise the Lord, ang kalayuan sa Kanaan, praise God, padulong Egypt. Doon kariyo lang nga naaka sa Cebu, yung mga lugar dito, guro dito ka sa piyang na nasyon. Dito ka taga-Indonesia ka, or taga-Korea ka, or taga-Asa ka, or taga-Pilipinas ka, ginala dito sa China. Praise the Lord. Ikaw na una ako, gusto na ginako ng puli. Pero wala kay choice. Pero ang lindot lang, praise God, sa tanan, nag-iagya ni Joseph, ang mga sa Bible, God is with him. Ang Ginoo kauban ni Joseph. Praise God, sa tanang panahon, sa iyang kapuhi, ang Ginoo kauban ni Joseph. Mauna kita ng mga apostolik, bisa ginalutos kita, bisa may mga problema kita, bisa gina-persecute kita, ang Ginoo wala ginagabiha sa tunga. Kung kita committed kita ng mga lagas sa Ginoo, committed po na magbantay sa tuwa, committed po ng Ginoo na magtabang sa tuwa, committed po ng Ginoo na magbuyog sa tuwa. Praise the Lord. That should be apostolic. Praise the Lord. We are committed to stand and serve until the day that Jesus will come and take us and bring us in a place that He has prepared for us. We are committed, praise the Lord, ng mga lagat sa Ginoo. Hasta ang panahon na mag-abot ng Ginoo, magkuha na sa tuwa. Kagtalo niya kita dito sa loob. Naging prepare niya para nato. Ingon niya sa book of John chapter 14, let not your heart be troubled. You believe in God, yung nagatuo ka mo sa Diyos, nagatuo po naman ako. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Nga kung asa ako, dito pud kamo. Praise the Lord. That is a promise of God para sa mga makatawhan. Praise God, na committed. Praise the Lord, ng mga lagad sa iya. Despite sa mga troubles, despite sa mga discouragement, despite sa mga kasakit, praise the Lord, we are committed that we will serve the Lord until the day, praise God, na kuha ko sa Ginoo. Saints, are you committed? Amen? Ang natawa ko mga nawin sa mga committed. Praise the Lord, we are committed. We are apostolic in devotion. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. O maiiton
sila may padayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles. Pagpakasindurot uban kanila. Pagpakiksalo o pagpangaon o sa mga pag-ampo. They continued steadfastly. It means sa sige-sige nila, praise God, na pagtilipon, sa sige-sige nila paminaw sa pulong sa Ginoo, sa sige-sige nila fellowship, praise God, ang nila nga paglugma sa Ginoo, nag-init, pag yun yung nag-init. Wala siya nagabugnaw nga, after pila na kung kayo kapugnaw naman. Sila sa sige-sige nila, praise God, nag-init ang nila nga pagpakalagad sa tubangan sa Ginoo. And despite of persecution, praise the Lord, wala nila giniglek ang pagtilipon, praise the Lord. Despite ng mga kakalisod, walang nila giniglek ang pagtilipon, bisag ito na nasa sulod sa iba, magtipon para naka-worship. Gapanago sila para maka-worship. Kaya nga naman, kung di sila manago, makita sila sa mga Romans, kumaksyon sila. Praise God, dito ka mukha ng mga Saudi Arabia, gapanago na sila sa isa ka room na soundproof. Ay para di sila madunggan. Na nag-worship sila. As apostolic, dapat kita, praise the Lord, ang atong nagpahigugma sa Ginoo, nag-init, pa dyan yung nag-init. Dapat ang atong worship, mas kusgan ka sa worship sa baptist, mas kusgan, praise God, ka sa worship sa born again, mas kusgan ka sa worship sa mga unsap ng denomination. We apostolic must be on fire, praise God, when it comes to our worship. Pero kung ang taon ni mo karon, mas kusog pang tingog sa baptist magsimba. Grabe pa ka-prayerful ang baptist. Grabe pa ka-prayerful, praise God, ng iba na denomination na wala sa kamaturan. Praise the Lord. Hallelujah. Our worship must be, praise God, extravagant. Dapat biyan pa sa ginahatag ni mo karon. Dapat nakakapagkayakal, praise God, biyan, praise God, sa ginahatag ni mo karon. We apostolic have, hallelujah, the loudest shout when we shout unto the Lord. Dapat kita mas kusgan, ang atong tingog mas kusgan. We worship God in all seasons of our lives. Makikita ng all seasons, praise God, naman sa tayo nga kanang murag, wala tayo na mag-worship, pero worship kiyapon. Wala tayo na magsimba, pero simba kiyapon. Praise the Lord. And that's the reality, praise God, sa apostolic, praise God, worship. Dapat kita nag-worship kita, praise the Lord. Tingnan ko kanina pareho kang King David. We must have the most powerful, praise God, hallelujah, people when it comes to prayer, when it comes to worship, and when it comes, praise God, to praise. Dapat atong prayer, we can spend time, we can spend hours and hours and hours of prayer. Amen. We spend time with sa prayer. Praise the Lord. We must spend, hallelujah, hours in prayers and devotion, praise God, until, hallelujah, nga madawat nato kung sa Diyos ang gusto sa Ginoo ipadawat nato. Ang mga churches, praise the Lord, sa apostolic, they are spending hours and grabe nga hilang nila sa tubangan sa Ginoo. Praise God, the result, praise God, of the church, hallelujah, makita nato, kung ang church prayerful, full of fasting, full of worship, praise God, it can be seen, praise the Lord, as a result, praise God, sa pinakabuong members. Because, ang pag-convert, dili na siya ma-convert na nato sa atong ng pulong, dapat ginahilakan na siya. Praise the Lord, gina-spend na siya hours and hours of prayers. So, hindi na mag-question nga, maulan na rin kadaghan. Let's question our devotion sa tubangan sa Ginoo. How much time did I spend in prayer this week? Ito ba question nga na wala na sa simba? Ay, ang gamay rin ako. Kailangan katuig. Gamay na diya ako ng Cebu Church. Ito ba question? Dito mga muna question na to kung pinaka-oras na naghatag, praise God, sa atong devotion sa tubangan sa Ginoo. Praise the Lord. Diba si Lili ang, praise God, ang problema wala sa congregation, basi nakasa kong paugalingon. Praise God. I pray, praise the Lord, that this word will be an eye-opening, opener, praise the Lord, para sa tuwatanan. Apostolic must worship God, hallelujah, more than our other denominations worship. Kita ang naasa kamaturan. Kita, praise the Lord, ang nakadawat sa matuod ng baptism. Kita ang nakadawat sa matuod, praise God, hallelujah, ng doktrina. Apostolic people
apostolic people must know their God more than other denominations. Praise God of the world. Dapat kita mga apostolic, kita ang mas nakakilala sa Ginoo. Pero kung paminawan, hindi ka paminawan, yung walang mga preachers ng ibang mga denominasyon. Mas ma-amaze ka pa sa wisdom nila. Sabi nga wisdom nila. Praise the Lord. Dapat kita mauta na. Dapat every time we preach the word of God, there will be wisdom na nagagawa sa atong nabibig. Dili lang kay paano niya pulong, pariyo lang niya ako dumaon, hindi ako natunggan ako last week, or last day nga preaching. Praise the Lord. We must be, praise God, dig deeper, hallelujah, so we can get, praise the Lord, vision and revelation sa pulo sa Ginoo. Praise God. We are preaching the word of God. Kung di na maka-preach sa mga yung pulo sa Ginoo, kung kulang kita sa devotions. Because why? God is planting visions, praise the Lord, every time na nagapangamuyo ka. Dahil ka mas nakadawat sa naghan ng mga revelations and vision kung mag-spend time ka sa Ginoo. Do you know your God? Basi na bawa mo lang, my God is a God that provides. My God is a great healer. My God is great. Mas maula na ako ng ibawan. Dapat makilala ang Ginoo kung nung sa pagkilala ni Abraham sa iya, ha? Kilala ang Ginoo kung nung sa pagkilala ni Jacob sa iya, ha? Kung sa pagkilala ni David sa iya, ha? Kung nung sa pagkilala, praise the Lord, sa mga propita sa iya, ha? Because the God that we are serving is the same God that we are serving this afternoon. Praise the Lord, we can do great things, praise God. Bisa wala pa sa Holy Ghost na time. Imagine ang mga butangan na buhat ni Elijah. Imagine ang mga butangan na buhat ni Solomon. Imagine ang mga butang, praise God, na nabuhat, praise the Lord, sila nga mga propita, praise God, sa mga apostles. What's the difference? Sa mga panahon karon. What's the difference? Wala'y difference. Praise the Lord, because we are serving the same God. Ang Diyos nila, the same sa Diyos na ginaalagad nato. How deep did you know your God? Kung sa ikalao, magpagkilala mo sa Ginoo kanong hapon. Praise the Lord. How deep is your experience, praise God, sa imong pagpagkalagad karon? Kung sa kalao, yun ang pagkilala mo sa Ginoo. Kung sa kalao, yun ang experience mo sa tubangan sa Ginoo. We are apostolic in mission. Do you know kung sa mission sa IOCGCI? O sa mission sa IOCGCI? Ibalo nga mo? Ano yun? Discipling the nation, fulfilling the Great Commission. That's our missions. Our mission. We need to disciple nations, praise God, and fulfill the Great Commission. What is the Great Commission? That's our mission. We need to disciple the nations and fulfill the Great Commission. We should not be satisfied in our homes, in our cities, in our barangays. Dapat hindi na satisfied ng barangay kung hindi lang akong walihan, or barangay pakikni lang akong walihan, or Minglanilya lang. Praise the Lord, or Cebu lang. Praise the Lord. Dapat, hallelujah, our satisfaction, praise God, hindi lang sa muna ng lugar, hindi lang mauna sa kaduog. We burn, praise God, with a vision and desire na gusto ko na ako makita ang tibuok kalibutan, na gusto na ako ma-experience kung sa mag-worship ng taga-US, kung sa mag-worship ng taga-mga country. Desire mo kaman, na gusto na akong tabang, ma-feel man ako kung sa sila the way sila mag-worship. Mawag na akong nga desire. Greatest desire na ako, praise the Lord, na gusto ko maka-join sa worship nila. Mauna ka rin na ginatry na ako nga makipag-friend ko sa lain-lain ng mga other rasa, other race. Praise the Lord. Pero kung gusto na ako magkato sila ng country, ano na lang sa'yo, because I have friends na dira. I have friends sa US, may friends ako sa Pakistan, may friend ko sa India, nakasay Fiji. And I'm learning tanong sa language sa Fiji. Pangura pag ako sa tayo nga pala ako sa Ginoo ka, mauna ko mag-Fijian. Praise the Lord. Yes, that's my goal. That's really my desire. I want to experience worship from other countries. Nakita ninyo, di ba, share kita, grabe nga mga worship nila. Praise the Lord, ano na mga i-share na gusto na ako ma-experience sa nakon. I want to experience, praise God, great things in the kingdom of God. Mga nausahay, gusto na ako ma-experience, di na mga nagkumputangin mo sa Ginoo ba na? Ginibagay mo ng Ginoo nga, call unto me and I will answer and I will show you great and mighty things. Praise the Lord, and I believe that ang paghihapon ng Ginoo nga pwede buhapon, ang ipihapag ng mga great and mighty things sa kabuhin natin. I want, praise the Lord, to experience world evangelism. Amo na nga, ko ka ng, ang jealousy, masilos ko sa mga babae, nagkakat ko sa sarili na pusod para
mag-join sa mga conferences nila dito. Praise the Lord. I'm so jealous, praise God. Hallelujah nga, ma-experience na nila. Tapos ako, alam ko di ako sa iskadoob. Praise God. I want, praise the Lord, to experience world evangelism. Amen. Praise God. I want to experience. Gusto mo, wala na ako nakatry nga makakita ako sa patay na nagabuhi personally. Madunggan na ako. Testimony na gusto ko makita personal sa akong matagil. Gusto na ako makita nga may tao yun, nga mabalik ang iya nga ano yung kanang side niya ba? Nga makakita isa bulag siya nga ginayon, isa sa Ginoo. I want to see that personally. Gusto na ako, praise God, nga makita din personal. Hallelujah, sa akong nga mata nga may pinikalakaw, pero nakalakaw siya tungod na ginayon sa ngalan ni Jesus. Wala pa ko nakakita na. I want to see that personally. I want to experience that personally. Hindi ba wala mo nag-iingon nga wala ko katuwa, kaya wala ko pa nakita. To see is to believe, no. I just want to experience it personally. Praise the Lord. I just want to see how other countries worship God. Praise God. Gusto na ako ma-experience kung saan sila mag-worship. Praise the Lord. I'm hungry for that. What is your mission? Praise the Lord. Sa mga lagad ka mo sa Ginoo for how many years? What is your mission? Tumangan sa Ginoo. Kung sa pagkita mga desires ninyo, ang ginaayo sa Ginoo, gusto pagkita ninyo makitaan, kung saan buhaton sa Ginoo, wala nga mga lagad ka mo sa iya. Praise the Lord. What are your goals while you are serving God? Are you contented na lang? Mauna lang din for 10 years? Balik-balik na akong ginabuhat sa tumangan sa Ginoo? Yes, yes. Don't you want any changes? Di ka mo gusto nga na ay changes sa akong mga routine? Praise the Lord. Everyone say praise the Lord. Praise the Lord. Do you want any changes? Praise God. For how many years? Na balik-balik na nga akong ginabuhat. Praise the Lord. Di ka mo gusto nga na ay changes naman? Hallelujah. So that's my mission. I want to travel to other countries and worship God, hallelujah, together with other people with different cultures, different languages, different visions and dreams. Amo na ako nga, ang nanimutan ako karon ka ng mga friend ako nga mga pidyan. Praise the Lord, we have that every night prayer meeting. Muraga, mag-prayer kami na online, isa video call. Mag-prayer kami na online. Siyempre, pidyan nila ako Ilonggo or Cebuano mixed lang. Praise the Lord. Muraga lang nag-speak in tongues sila lang. Speak sila Fijian, tapos ako sa other side, speak ko Tagalog, Ilonggo, Bisaya, English, praise the Lord. And kanindot sa presensya sa Ginoo. Sa ilang time, 11 o'clock. The same day, 11 o'clock sa ilang sa ako, 7 o'clock. Ang mga gina-adjust, kinakon time. So hindi na ako na maka-attend if na ako per meeting. So 7 o'clock in my time, Philippine time, 11 o'clock sa Fijian time. And dala na ako na-experience, bisag din ay wala kang bitigay pariyo inyong language, hindi ka magsinagtanay, pero kung nang Ginoo magkuyog ninyo, praise the Lord, mapilan niya, because you have the same spirit, the same na Diyos na inyong ginapangmuyuan, the same na Diyos ang inyong ginasimba. They are part of the UPCI. And mag-ulo na sila ng sa ilang general youth camp. Praise the Lord. So, I experience, praise God, yung kanindot ni Ay na maka-experience ka ng mga cultures nila, mga language nila. And maka-learn ka. Dili lang ka na alam ka din yung tuyong sa kung diin lang dapat na-experience mo nimo kung saan kabuhi sa gawas, sa sinangad o kung imo ginatuyukan. Praise the Lord. If you have a mission, kung na kay mission, or na kay vision, praise God, kung saan nagataas ang imo nga desire sa tubangan sa Ginoo. Nagataas ang imo nga kauhaw, nagagutong sa Ginoo. Nagataas, praise God, ang imo nga desire na gusto pagini mo, hallelujah nga, ipakita din sa Ginoo. Lord, kung asagit tutong ang imo nga Ginoo. Kung asagit taman ang mabuhat sa Ginoo, praise God, sa akin ang kabuhi. I want that desire, says, I want that to experience kung unsa ginagbuhaton sa Ginoo, praise God, nga mga dalag pupunta nga ginaingon niya. Amen? Di ba magsige sa ingon nga, I will show you great and mighty things. Praise the Lord, and I want to see that. Gusto na ako makita. It increases your desires for God's ministry and activity. Kung ma-experience ninyo, praise God, ang worship sa mobile churches, mangingon ka ay, daghan pa din ay pwede buhaton akong church. Daghan pa din ay pwede buhaton, praise God, kung naasa ko ng ministry na bilong aron.
Praise the Lord. Daghan pa di ay. Hallelujah. Pwede kami mabuhat sa ministry. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sometimes, ang aton nga work balik-balik lang. Why? Because mawala na siya nakita na ako. Wala na ito nakita ko nung sa akong ginapangbuhat sa ubang nga churches. Don't you know that Fijan, we are not a rich country? Ang ilang nga church, gamay lang yun sa nga church. As in, ako pa niya ako nga church, murag 3/4 lang sa church na to. Then, ang ilang bubong, ang ilang ato, gamay lang yun siya. Sin na siya tanan. Imagine mo kung ang dingding ni mo, ang imo bubong, bumbong ni mo sin. Ang imo atop sin. Wala na sila lingkuranan. Asa sila galing, gayong, ano na sa yuta? Sa yuta sila ga, nala sila yung maglingkod lang sila sa yuta. Wala sila drums, wala sila gitara. Akapela ang ilang worship. Right. Pakita ko sa inyo ang video. Akapela lang sila. And I realize how blessed Cebu Church. Yes, right. Na-realize ko grabe ka-bless ang Cebu Church. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nag-istorya na kami kung sa inyong life kaya sa Fijan, sa inyong source of income, on sa inyo. Pero ang ilang man is, mas dakong ilang currency kar sa sado. Pero ang ilang kabuhibig ko, kapang isda na sila. Then ang ilang pag-income nila, grabe nila pangisda sila pangisda para ibaligyan nila para kapit sa sila income. Right. Imagine, para maka-attend na sila ng income, na maligya sila isda, kapag-isda sila, nag-fundraising sila. Katong last time, pagkatong ako sa Dumaguete, na humana akong service mga 9 o mga 8, nangapon pa ta, alas 10 ko na nag-istorya na kami alas 10. 4 hours advance na, so it means alas 10 sa atong na time, 11, 12. Alas 2 sa ilahan, ubra pa sila gyapon sa ilang fundraising para sa youth camp. Wow. Did I realize how blessed Cebu Church? Yes. Thank Yes. you, Lord. For the sake na maka-attend sila sa ilang youth camp. Eh pagkaugmaan na ibaligyan na nila. Then, pila ka days, dili ko sila makontak nga naman, wala siya kabakal sa iya nga data, kanya kasayang, kanya ibayad pa sa youth camp. Sa log yun, mao pinakamahal sa inyo nga data nga nagkapalit. Pero sa iya nga buwatan na mag-hotspot lang sa iya nga friend. Praise the Lord. So, mao na nga ako nga ka ng, I want na na ako yung other options ba, makita na ako kay, usahay ko maulan niya ako pero makita, dumurag, haluoy sa Cebu no, haluoy na ako no, kay mauni, na pronon taon mo, kay compare ni mo, imong kabuhi ang other people, praise God, you will know how blessed we are. Kita may drums, kita, kumplito akong instruments, nakita yung nakita yung mic, praise God, mauni nga akong church, praise the Lord, nagalingkod kita sa mga lingkuranan, sila nag-ano lang sa loob, as yun na, praise the Lord, hallelujah, they are worshiping God without instrument. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God, pero okay lagi yapon, worship sila gihapon. Hallelujah. Serving God requires us to have a purpose. Kinanglan may purpose ka mga ano nga laban ka mo sa Ginoo. Kaya kung wala ka mong purpose, mawadaan ka mo gana. Thank you, Jesus. Wala ka mong purpose, mawadaan ka mo gana magbalik sa church. Praise the Lord. What is your purpose? Don't limit yourself, praise the Lord, na maulan ang ginabuhat mo permit. Praise God. Mano ko sa ayo nga ng magulas time po, katong nanawag, taga-Pakistan, na nagahilak siya, gapangayo siya tabang, magpa-pray siya because nga grabe ang persecution sa Christianity sa Pakistan. Right. Amen. Pastor Richard experience na siya na sa gitawgan, niya bilang pastor. Right. Amen. Kita bless kita kaayo, wala sa minaga, ano sa ato nga magsigit na dig syagit, magsigit na dig, wala sa minaga pahunong nato. Wala ka na light. Wala sa minaga, wala sa minaga guba sa ato nga church. Right. In Pakistan, hindi ka pwede mangingana, kaya Muslim country na. Right. Amen. Gina-persecute sila, ginapatay sila. Kamabawa nga Christian ka dito. Right. How blessed ang inyong Philippines. Ask God to give you burdens, hallelujah, in dream saints. Make friends outside your circles. Right. Thank you. Makipag-friend ka mo, other churches, praise the Lord, para may tawanin nyo kung saan ka katabo dito, praise God sa ilaha. Amen. 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 Because many things are happening outside these four walls. Right. Nila church, daghan pang may nagkakaitabo. Amen. Amen. Praise the Lord, ang mga nakakanaw sa amin, I don't know lang kayang level sa faith sa Amerika ba? Mga friend ako mga nag-apostolic war, bitaw. Grabe na sa when it comes sa anong kanang
Mag-ingon nga ng Ginoo. Kung the Lord spoke to me, kadto ni sa mauli nga duo. Then, talk to that guy, talk to that, di ba? Yung tayo mag-preach sila, may nga na sila, nga ang Ginoo na Ginoo nga, kadto kasi ni nga duo, kaya may lalaki dito, nga nagahuwag ni mo, nga mauli mo na. O saan ako pagdungog sa tingog sa Ginoo, no? Parang nakabawaan yung Ginoo, di nag-istorya na ako. Praise the Lord. So yung niya, the first voice you heard is from the Lord. The second voice, praise God, yung madunggan mo niya nakayawa. And the third, simuhan. Praise God, pero we need, praise the Lord, maunang ingon sa Bible nga, my sheep knows my voice. Praise God. So kung hindi nakilala ang tingog sa Ginoo, maglibot ka, Ginoo na ba to? Basing yawa ko or sa? Hallelujah! So that is my desire, saints. Gusto na ako before mag-expire akong passport na may stamp. Lord, praise God. Hallelujah. Hindi ko gusto nga ako ng passport until valid ID na lang siya. It's really my desire to go to Fiji. Praise God. And we're praying for that. Praise the Lord sa mga friend. And you also want to visit Philippines someday. Praise God. My friend, ang Apostolic War Room, she really wants to visit Philippines. Gusto gini niya. Ano ko, tanan niya mata na agad mo. Praise the Lord. And then, you know, kung pila ang iya height sa taga-Fiji, babae siya, 6 foot. Magkanto ko sa Fiji, alam mo galakaw sa Land of the Giants. Ang iya ba na 6'7" ba yun? Sa lagi as in. Praise the Lord, mga misgit sa as in. Praise the Lord! Everyone wants to praise the Lord? Praise the Lord. She's 6 foot. We are apostolic in reaching the lost. Praise God. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Then he said unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Praise God. As being apostolic, we are trying our best in our own ways to share the gospel. Murag na ana siya sa akong mga na nabutang sa akong nga pagkatao, mga mag-share kita yung pulong sa Ginoo. Bisag wala na tagi na ingnan, bisag wala na tagi na pugos, bisag wala na tagi na remind, ara bisag akong tagi pusoon, yung kinahanglan ko mag-share sa pulong sa Ginoo. That is part of being apostolic, di ba? Naana kita sa akong nga do na butang na kita sa akong yung pagkatao nga gusto kong mag-share sa pulong sa Ginoo bisag sa unsa nga pamaagi. We share them with our families. We share them with our friends. Nga ginatry ginato nga ba mahuman ang atong yung pag-istoryanan sa atong yung mga friends makashare na sa ila Acts 38. Right. And we are praying on the Lord, maabutang tayo nga makashare ko sa iya pulong. On the Lord, maabutang tayo nga makashare ko sa iya Word of God. Because murag bug-up para nato nga di ka makashare pulong sa Ginoo. Right. Amen. Amen. That is being apostolic. Oh, yes. Praise the Lord. We are using whatever available so we can share the Word of God with everyone. Hallelujah. Hallelujah. Being apostolic is already part of our lives to reach out the lost. Yes. Naanagin sa ato una nagis ato nga mind, nga gusto na mura may nga Lord, before ma siya Lord ko, Lord basiran ko pala sa pulong nimo Ginoo. Yes, amen. Hallelujah. It is already in our being to share the Word of God. Yes. That's why we are using it in our Facebook and everything, in our platform, praise God, whatever that we are using. We are sharing the Word of God. Why? Because that is already part of your being apostolic. Part na siya nimo. Naanak na sa imo ang kaugalingon na kung apostolic ka, because apostolic ko nakalapot ko sa kamaturan, gusto na akong uban makadangat po sa kamaturan. Ang uban maluwasan. Yes. We are apostolic in demonstrating the power and the love of God. Being apostolic, praise God, hallelujah, gina-demonstrate nato kung sa ka-powerful ang Diyos yung ginalagad nato. Kung sa ka-powerful, praise God, ang Diyos yung simba nato. As I na-share na ako, praise God, ang preaching ni Pastor Charles Rubinet. Hallelujah, nandito siya sa Vienna, Austria. Praise God, may duwa ka Muslim na nagsulod sa Pentecostal Church. Di ba ko tanan niya, Sir, Ma'am, what are you doing here in a Pentecostal Church? Yung sa ginabuhat ninyo sa sulod sa Pentecostal Church, kay mga Muslim ang kamu. And ingon sa Muslim na lalaki, we try our best na gusto nila makaanak. Hindi mo na gibuhatan kita nila tanan, pero di siya babae, di siya magmabdos, di siya magbusog, di siya mamabdos ba? Then one day, sa pagtrabaho niya,
Mura wala sa siguro siya kaugalingon na nakita sa iya nga kauban sa work, Catholic. Lalaki, Catholic ang iya nga kauban sa work. Sa ingon sang lalaki, what's your problem? Ano sa problema ni mo? Sige, sa story, mauli, ibuwatan ako ng tanan, tanan nga ako nga para akong asawa, mamabdos, kaya gusto na hindi na akong makaanak. Pero wala giyapon, wala yun. So ingon sa Catholic na lalaki niya, Sir, I am Catholic. And I don't know what to do. But you need to look for a church, for apostolic church. Yung pangita ka sa apostolic na church. Why? Because their God can do miracles than the other gods. Even Catholic person, bisa ng Catholic ang tao na kay Balusa, na ang Diyos sa mga apostolic makahimo miracles, na ang Diyos sa apostolic makahimo sa mga imposible nga butang. So mauto nga na ang duwa ka Muslim nagkadto sila sa apostolic na church. Why? Because they are looking for miracles. And they know and they believe, praise God, that the God of the apostolic people can do signs and wonders and miracles, praise God. Hallelujah. We are demonstrating the power of our God. That's why nagatuo kita that there is power in healing. Na makahil kita sa mga masakit, makakast out kita demons, praise God, makaibuhan kita mga miracles because of the God that we are serving. Mauna mga apostolic, we can do miracles, hallelujah, by the God that we are serving. We must be the ones who believe that everything is possible with God. Dapat kita nga mga apostolic, kita nga number one, nga magtuo nga ang Diyos, nga ginaalaga na kung makapuhan sa tanan nga butang at walang imposible. As apostolic, we must believe that our God is a miracle-working God. That He can turn the world upside down. That He can heal the sick, He can raise the dead, He can save the lost. That is our God. That is Jesus Christ. Praise God. Di kita magpanik. Praise the Lord. Kaya mga circumstances sa kabuhin natin. We apostolic, ang Diyos na dako. Ang Diyos na makagagahom. Ang Diyos na miracle working God. He is a way maker. Praise God. Makabuhat sa tanan ng mga mirakulo. Praise the Lord sa kabuhin natin. Yes, Amen. Apostolic people are the most powerful people because they are serving the most powerful God. Mga powerful ng katawan. Ingon sa Bible, hallelujah, 1 John chapter 4, verse 4, ye are of God. Little children have overcome them. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Maunang Diyos na mas dako. Ang Diyos na naasa kung nagipusoon, naasa tuwa kaysa sa Diyos na naasa kalibutan. If God before us, who can be against us? Kung ang Diyos na uban nato, kinsa mag-against ato ha? Kinsa makipato ka nato? Wala. Because, hallelujah, ang Diyos, praise God, nga naa nato mas dako sa tanan. Nga walay, praise God, hinagiban, nga gipanday, nga makapulos, bato kanimo. There's no weapon that is formed against thee that shall prosper. Wala. Praise the Lord, wala na sa mag-inform pa lang ng mga armas, kung unsa pa lang inform sa kaaway, praise God, yung mga pildi nato, wala. There's no weapon, praise God, that is formed against us that will prosper. Naingon, praise the Lord, sa book of Isaiah, nga mag-uban ako kanimo, inignatas mo sa katubigan, nga maglakaw ka sa tubig, mag-agi ka sa mga baha. Praise God, o dili ka malumos. Right. Pero di ka ito magpasikat-sikat, nga ibig sabihin ka kabalo, maglangoy, yung istunga sa dagat na kayo. Kasi nang pakahuyan ang imong ngalan sa Ginoo. Pero ingon sa Ginoo, praise the Lord, kung maabot mo ng panahon, praise God, na mag-agi ka, praise the Lord, sinang mga tubig, hallelujah, dili ka malumos. It means, praise God, kung mag-agi ka sina, praise God, nga mga dagat sa problema, mga dagat, praise the Lord, sa trouble, sa imong kabuhi, mga dagat, praise God, hallelujah, sa mga kalisod, sa imong nga kabuhi, dili ka malumos. Ngayon, ikabuk ni mo sa suba, praise God. Inigagi ni mo sa kalayo, dili ka mapaso. Lamyon sa siga ni or lamyon sa siga ni, hindi ka mapaso. Bisa pa mga kalayo nga nagadaba-daba, diya nga ilabay ang kaaway, dili ka mapaso. Praise the Lord, the world cannot overcome us because Jesus already overcame it. Ingon niya in John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Praise God, nga makabatog nga mo kalinaw, pinaagi sa inyong paghiusa ka na ako, paantuson nga mo sa kalibutan, apan ayaw nga mo kahadlo, kay nabuntog na ako ang kalibutan. Napildi na sa Ginoo ang kalibutan. You overcome na niya ang kalibutan. There are times na ginapantos kita sa kalibutan. Hallelujah! Pero, ang ingon sa Bible, overcome na sa Ginoo. We are God's people, saints. Hallelujah! Kita mga katawan, kita sa Ginoo. And apostolic people must be the most compassionate, most understanding, most generous, and loving people of all the people of the world. Dapat ang mga apostolic, mao ang pinaka-compassionate, mao ang pinaka-may gugmaon, mao ang pinaka-understanding, mao ang pinaka-generous, maging
ka generous, mao kitang pinakapalahatan, dili kita mga dalo, ng mga katawan. And dapat kita ang pinakalabing na tao sa tanan nga tao sa kalibutan. Why we are, praise the Lord, God's people. We are the reflectors of God's love for the people of the world. Kung mga struggles na to, praise God. Kaya mas bukan pa ang kalibutan kaysa nato. Praise the Lord. Hallelujah. God's love and power must reflect on us, through us, hallelujah, in the world. Dapat ang gugma sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo mag-reflect sa ato, nagikan sa ato, abot sa kalibutan. So Paul teaches us the meaning of true love. 1 Corinthians chapter 13 verse 4, nga love is patient. Nga ang gugma ko no, praise God, mapailubon. Ang gugma, maluluyon. Ang gugma, diling masinahon. O diling pang hambog. Praise the Lord, that is love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Our life was lived with a passionate love for God and people. Apostolic people, hallelujah, must love the people of the world, praise God, hallelujah, like Jesus Christ loved us. Yes. Dapat igugmaon nato ang mga katawan sa kalibutan, pareho sa pagigugma sa Ginoo sa atoa. Let's pray nga ang Ginoo magtabang nato nga higugmaon ta ng mga tao kung saon ka sila pagigugma. Let's allow the Holy Ghost live through us, praise God, exhibiting fruit for the world to see and taste the goodness of God. Dapat, hallelujah, iampun nato ang tabangan kita sa Holy Ghost, sa Holy Spirit, ipakita sa kalibutan ang isakto, praise God, nga makita nila kung matinawan nila ang maayos, ang kaayos sa Ginoo. Alam mo, sabay, sa post sa Facebook, mga be the reason that someone believes in the goodness of God. Nga mangin rason ka, nga ang tao magtuo pa nga ang Ginoo maayo. Amen. Unta kita mangin rason kita, nga ang mga tao sa kalibutan magtuo nga maayo giyapon ang Ginoo. Nga may kaayo giyapon sining kalibutan. And last verse, this is the last, and 2 Corinthians kanina, nagingon si Paul, 2 Corinthians chapter 3, verse 5 niya, not we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Nya kami, wala igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami ang sa mga buluhaton. Katingon ni Paul, nga wala siya takos, praise God, nga kakayahan. Ngayon mahimo ito tanang mga butangan ng himo niya sa papangalagad niya sa Ginoo. Tanang nga mga buluhaton ngayon nabuhat, praise the Lord, hindi tungod, nga takos siya, praise God, sa itong mga butang. But because nga ang katakos nagikan sa Diyos. Yes. All of the success, praise God, nga nahimo ni Paul, nga nag-build sa mga churches, nag-convert sa mga people, nagdala siya sa madaghan kaayo nga mga kalag, tilan sa Ginoo, nag-write sa madaghan kaayo nga mga libro in the New Testament. Praise God, pero katong mga butang dili gyapon nakasatisfy kay Paul. Wala gyapon na satisfy. Praise God, si Paul. Why? Because dili mautong nga mga butang nga makasatisfy kay Paul. Right. Hallelujah. It says here that we are not sufficient of ourselves, but our sufficiency is of God. No matter what achievements na malabutan nato, praise the Lord. Kung mag-abot ba ng time na nag-aana sa Ginoo, chance, praise God, na maka-achieve kita sa mga butangan na achieve ni Paul. Makabasi mabutang tayo si Brother Jeff, manging pastor, makaplan sa daghan kayo ng mga churches. Praise the Lord, wag kay balo. Praise God, makadala kita daghan kayo nga kalag sa tubangan sa Ginoo. Makasulat kita mga daghan kayo nga libro. Our testimonies, praise God, sa mga butangan ginapambuhat sa Ginoo sa kabuhi nato. Praise the Lord. Unta, praise God. Hallelujah, di maabot sa time na mag-satisfy na sila nga butang. Because whatever achievements, praise God, and accomplishments nga naabutan nimo, mga dreams nimo nga natinuod, mga handom nimo nga nalabotan nimo, naabot na nimo, praise the Lord. Hallelujah, dili nagyapon na ang sakto nga satisfaction. Our satisfaction, praise God, sa Ginoo gyapon. Yes. Amen. Magdato na sa kinakalibutan, makaagong makita daghan kayo nga mga business, makapabaro kita mga business, maka-travel kita sa lalaing nga mga country. Right. Praise the Lord. Maka-invest kita daghan kayo, praise God, sa kingdom sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Dili na gyapon maunga buntang nga makasatisfy sa tuwa kay mas maging na okay na ko. I am done. I have given everything, Lord. Tapos na Ginoo nahatag ko ng tanan. Si Paul, praise God, ang iya satisfaction na nagyapon sa Ginoo. Praise the Lord, apostolic people, we don't pursue, praise God, awards and recognition, praise God, sa kalibutan. Wala talaga pangitang ng tao, pang malakakan na sa tao, nga dahil na sa tao, praise God, nga ibutangin ang
tarpaulin. Praise God, wala talaga, hallelujah, wala na sa ginagawa na itong ginapangita yun. We should not care about those things. Even if we receive all of it, isa pa madawat ang ilang kanan, praise God, ng mga butang, it still won't satisfy us. It's still not sufficient. Why? Praise the Lord. Because we are here because of Jesus. Nakakita ka ron, praise God, tungkol kay Jesus. We are doing it because of Jesus. Hallelujah. Just like Paul, his goal is always Jesus Christ. Ang goal ni Paul, dili tayo makabarog sa dagat tayo nga churches. Dili na mao ang goal ni Paul. Ang goal ni Paul si Jesus Piapo. His goal is always Jesus Christ. Apostolic, praise God, is not about you. It's not about me. It's not about us. Apostolic is always about Jesus Christ. The center, praise God, of our service, the center, praise God, of this fellowship, the center, praise God, of everything that we are doing is not for ourselves, it's not for our pastor, it's not for our brethren, it's always, hallelujah, about Jesus Christ. Praise the Lord. The center of this church is Jesus Christ. Without Jesus Christ, praise God, this ministry is still nothing. Hindi nga pulo akong wala isagya akong pulos kung wala si Kristo sa itong anadon. Praise God. That's why, hallelujah, this afternoon, praise God, hallelujah, I believe, hallelujah, the word, praise God, I hope and I pray na hindi nakatabang sa atong kiningapunanon, praise the Lord. And let's give God, hallelujah, the praises and thanksgiving and glory due to His name alone. Let's clap our hands to the Lord. Saints, everyone say, praise the Lord. As I give this to Pastor, praise God, and thank you so much. Praise the Lord, praise the Lord. What a powerful message ning show na nadunggan naton